muntik na namin siyang isinauli kasi hindi po talaga namin mapaapoy-apoy yung labas. Kulang na lang sindihan namin yan. This unit is called the Huffle, spell as H-A-F-E-L-E, Huffle Crefeld 010 unit. So there are only 4 knobs here. 1 for the oven and then 3 for the 3 burners. So this plate here is just vacant. Patungan lang siya. And we have 1 hot plate. So electric operated po ito. And then we have 2 gas burners. Anyways, so therefore, ito na po tayo. Kaya ko to ni-review kasi nung ginamit namin to, nanibago kami, medyo kakaiba siya sa... Akala namin nung una, sira siya. Kasi, itong hot plate, umabot na lang ng 8 minutes, pero it's still not that hot to boil even a water. And then, itong oven niya, hindi talaga namin apoy-apoy. Tapos may napanood kami sa YouTube na ibang Huffle naman na brand. At hindi maganda yung review. But this one, this specific model, wala pa kaming napanood nito na review. So, minabuti ko na mag-review dito. Baka sakaling makatulong. Maybe para sa ibang mga kagaya ko na naghahanap ng reference kung paano talaga ito gamitin. Kasi, to make the story short, hindi po kami naturuan ng in charge nito sa SM Appliance Store. Kasi during that time, talagang super busy sila. Marami pong bumibili. Sale kasi sila. Okay, so start na tayo. Paano? How to operate this for the first time? First, nakasaksak na sa outlet. And then, nandun na ang ating tubo para sa gas sa likod. Kita nyo? Nag-drill po tayo dito para mapalusot sa kabila yung lagayan ng tangke natin. Ayan po siya. Unahin natin buksan tong maliit na gas burner. Ito po yung first knob na to. Okay? Dahil medyo bago na ito, hindi na natin kailangan ito ng pangsindi. So, meron tayo dito ang tinatawag na sparker. See? Pakita natin. Sparker. Ayun. Okay? Press the sparker and then press the knob and turn to the left. Diretso hanggang dulo sagad. Baba. Okay? Yun ang pinakamahina. And then, pwede mo siya lakasan. Ikot lang pataas. Ay, kung papatayin, push, and then, turn to the right. Okay? Try naman natin yung malaki. Malaking burner. Sige. Press the sparker, and then, push the knob, and turn to the left again. Sagad. Okay? Patayin, push, and turn to the right. Pabalik. Sagad. Okay, dito naman tayo sa hot plate. Sa hot plate na knob, we have this 6 levels here. Yung 5, enough na po yan para magamit. 6, super na yan. Kakainin na po yung kuryente natin ng bonggang-bongga. So again, ito na po. How to do this? Ikot lang. Ikot lang to the left. Iilaw siya. And then, nasa level 5 po tayo sa ngayon. Pakiramdaman natin, medyo maiinit na po siya. Hindi na natin ito do. Ikot lang siya, wala nang push. So, ikot lang din natin pabalik. Pumipitik-pitik po siya kada level. And then, wala na po. Ilaw. By the way, nung hindi na mapainit yung hot plate na to, sabi ng technician, maybe because mahina lang talaga yung kuryente that time. So, wag lang sumuko. Just try some other time. Para naman sa ating oven, okay, how to do this? Ito ang kanyang knob. And then, dahil gas operated din ito pa rin ang gagamitin nating sparker. Yung ginamit natin dito sa dalawang burner.
At itong nasa baba, ano ba ito? Ilaw. Ilaw lang po ito. Para doon sa ilalim. Pag i-release mo, wala nang ilaw. So, ngayon, buksan natin ang ating oven. So, i-press natin yung sparker. Then, push and turn to the left. Depende kung gaano kataas na temperature ang kailangan natin. Max is 240 degrees. Okay, pag-open ng gas, kailangan nakapindot ang igniter or sparker at open ito. Hold, nakapindot siya hanggang sa lumabas mo. Hold muna for 5 seconds. Then release para ma-detect na mainit na at hindi mamamatay ang apoy. Yan po, mahiraw na po. Igniter. Press on. Antayin. Mapoy. Ayan, release. Then antayin 5 seconds para ma-detect ng detector ang init at hindi mamatay ang apoy. Maximum. Balik. Pataas. Papalit ang apoy hanggang sa mamatay. So, it's working. Pwede rin yun, sabi ng technician, as i-push mo to and then turn konti bago mo i-ignite. Keep pushing. Pwede rin yun. So, kanina ginawa niya, pinush niya bago in-ignite. Minsan nag-fail yun. So, ang sabi ng technician, para dito sa oven, unlike dito sa dalawa na to na para dyan, na press mo na yung igniter bago itong mga knobs. Ito naman is push and turn mo na bago yung igniter. So, ganun po siya. So, that's all for this. And pag-usapan naman natin kung bakit ito ang binili namin. Magkano ba to? Mura lang siya, promise. Sabihin ko sa inyo magkano to bilhin nito, ha? Noong July 7 yan, oh. Lucky 77. So, naging 10K lang yan kasi may kasama po kami biniling isa pang appliance na may bawas nga 67.50. So, ang presyo po nito is 18,490. Yung minus niya na 1,900 is because kapag straight payment, and then minus 7,400, yun yung sale nila nung 7.7. And then, minus 459.50 dahil mayroon kang SM Advantage card. So, from 18,490, ang binayaran na lang po namin ay 8,730.50 para sa 3 burner na to. Ayos, di ba? Jackpot! Mura na po siya talaga, as in. I like this model kasi, number 1, simple lang siya. Number 2, the color is black. And number 3, kasya siya dito sa space namin. And number 4, and finally is, safe po siya para sa bata. Kasi nga, may sarili na po siyang built-in na igniter or sparker. At first, we do not know how to do this. Mali-mali ang ginagawa namin, kaya kala namin sira. So, that's why ginawa namin itong video na to to help others na magkaroon sila ng reference kahit papano kung ganito ang bibilhin ninyo. So yeah, it's working. Thank you very much for watching. This is me. Be nice.